papakilala ko muna yung speaker natin. So, isa rin po siyang ex-OFW. So, ginagawa niya si Unified. So, wala na po siyang ibang ginagawa ngayon, si Unified na lang. So, isa rin po sa may-ari ng GCash Space Center. Then, siya na pong bahala sa inyo magkwento kung paano niya ba nakilala si Unified and bakit niya ginagawa si Unified. So, tuturuan po na tayo niya ngayong araw na ito regarding sa remittance, di ba? So, yung ano po, kung meron po kayo diyang notebook o ballpen, ilabas nyo na po para ililista nyo yung mga dapat na ilista, di ba? Kasi nung ako po bago, wala din ako alam sa system. Talagang nahirapan din ako. So, ang ginawa ko, bawat attend ko ng training, meron akong notebook at ballpen. So, yung mga guidelines, inililista ko po yan. So, pag ako nagtatransact, binabalikan ko sa notebook. Ay, paano kaya to? Paano kaya yan? So, kaya po kailangan meron tayong notebook at ballpen. So, pwede nyo po rin siyang i-record. Ayan. So, magla-live din po tayo sa YouTube mamaya para talaga kung na-miss nyo po, pwede nyo pong balikan. So, hindi ko na patatagalin. Isang ina. Then, ginagawa si Unified. Top earner po ito ng Empower. So, please welcome Ma'am Joycelyn Tayag. Okay, so, ayun po, magkapakilala po ako. My name is Joycelyn Tayag. So, karamihan naman po is kilala niyo ako. From Pampanga po ako, ayan, kabaryo ko, sila Ma'am Nelly, sila Ma'am Sheila, si Ma'am Norilyn. Dito lang po kami sa Severa, Mabalacat, Pampanga. Mga ano po, kumbaga dito niyo po makikita lahat ng mga magaganda. Nandito po sa Severa, Mabalacat, Pampanga. Okay? So, ayun po, Ma'am Nelly, agree ka po ba? Di ba? Nandito sa Pampanga yung mga magaganda. Joke lang. So, ayun po, nakalala ko si Unified sa mother ko, syempre, kasi siya po yung nag-franchise sa Unified. Ako po ay saling pusa lamang noon. Imagine saling pusa, pero ngayon, tingnan mo, halimaw na ngayon, no, Ma'am Nelly? Kasi, yun po, tama yung sinabi ni Ma'am Nelly, kasi sa traditional po kasi kami, e-cash payment center po kasi yung amin, yung kay Mama. Although meron naman po ako home-based yung 3 branches. Okay? So, lahat naman po yun is gumagana. Okay? Yun yun na yun. Biglang na-blanko. Sige, mag-share screen lang po ako kasi gusto ko po kayong turuan dahil ako po ay dahil lang sa e-cash payment center. So kahit nakapikit na po talaga ako, alam ko na po yung mga ginagawa ko. Alam ko na po lahat ng mga pasikot-sikot dyan. Kahit saan butas pa yan, pinapasok ko yan kasi alam ko naman na po siya. Kumbaga, memoryado ko na siya. Actually, yung po is talagang inaral ko po siya ng maigi kasi nga traditional, di ba, e-cash payment center. So, kailangan po talaga aralin maigi ito. So, kung kayo po is naka-home base, so gusto niyo pong malaman kung paano gawin si remittance, so andito po si Joy Tayag para i-guide po kayo at tulungan po kayo para at least pagdating po ng panahon, okay? Alam mo yan, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. O, di ba, kinakatahan ko pa kayo? Kahit konti lang tayo, gusto ko maging masaya tayo dito. Okay? So, ayun po. Sana itong tuturo ko, isulat nyo din ha. Kasi pagdating ng araw, kakailanganin nyo po ito. Pag kayo naman na nagkaroon ng mga downlines, at least pag nagtanong yung mga downline nyo, meron po kayong isasagot. Kasi hindi po talaga pwedeng iaasa natin lahat sa ating mga upline. Kasi po sila ay mga busy. Diba? May mga kanya-kanya po kasi tayong mga gawain sa buhay. So, much better po mag-take down notes po kayo nang sa ganun po, ito pong mga ituturo ko is masa puso at masa isip niyo po kasi sobrang mahalaga at sobrang importante po talaga ng aking ituturo sa inyo. Okay? So, ipapakita ko po sa inyo kung paano yung aking ginagawa. Asan na ba yung aking cellphone? Okay? So, mag-share screen lang po ako para at least kitang-kita niyo po, ha? Bakit gano'n? Wait lang. Ayan. Okay, so, syempre, ngayon po gamit na gamit talaga si Smart Padala, tama? Kasi dito po sa may amin, talagang ang Smart Padala po namin is 15 na transactions per day ang ginagawa ko po. Higit pa dyan. Okay? Kasi gamit na gamit siya, pangmasa, pang-baryo. Okay? Hindi na kailangan pumunta ng bayan para kumuha or magpadala ng pera. Si Smart Padala kasi kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa baryo ka, pwedeng-pwede siyang gamitin. So,
Ayan po, halimbawa po, di ba, mag-send po tayo ha. Makinig po kayo na maigi sa mga gustong matutunan si remittance. Okay, nakikita niyo naman po sa inyong screen, tama? Kung magpapadala po tayo, halimbawa si client, magpapadala po siya sa kanyang loved ones. Okay, so ayan, di ba, send? So, smart money. Sobrang importante po talaga to ha, kasi talagang, kumbaga, actually nakakatakot pong mag-transact. Sa totoo lang po, ako nung bago pa lang ako, so lagi ako nagkakamali, araw-araw 2 beses po talaga ako nagkakamali kasi akala ko kaya ko, kasi akala ko alam ko. Okay? Ang hirap pala pagka yung transactions mo is mali, stress. Yung kumbaga ang ganda-ganda mo ngayon, tapos dahil na-stress ka, papangit ka na, magkaka-eye bags ka pa sa sobrang stress. Okay? So ituturo ko po sa inyo kung paano po yung tamang paglagay ng mga detalye po ng mga ni sender and ni beneficiary. Okay, so syempre first time si client, tama? Halimbawa ako si client, okay? So Joycelyn Tayag, ayan kung nakikita nyo. So okay lang naman po kung walang middle name or may middle name, okay? So syempre yung email address, yung ikaw po mismo ha, ikaw po mismo na dealer, ilalagay mo po yung email address mo. Okay, example, email address. Okay, email address ko po ha. Okay. Joycelyn, lang 425 wait lang po, gmail.com. And then, ito po, mahalaga po itong mobile number. Bakit po? Kasi po, dito, papasok yung text confirmation na successful po yung transaction na ginawa natin. Okay? So, ito po tip lang po to ha. Example, yung pong client, bago hindi mo kilala, malaki-laki yung pinadala niya, ang ilagay mo pong number is yung cellphone number niya. Okay? So, example, cellphone number, ayan. Okay? Ngayon naman po, kung halimbawa kapitbahay mo lang, kaibigan mo, kamag-anak mo, best friend mo, kaaway mo, karibal mo, okay lang po yan kahit ikabit mo na lang dyan or ilagay mo yung cellphone number mo. Ikaw mismo na dealer. Bakit? Bakit po sinabi na pwede rin kahit cellphone number mo? Kasi po, nagkakaroon po ng mga delays sa text confirmation na pumapasok galing kay Smart Padala. Kasi lagi po akong tumatawag sa CSR. Sabi ko, bakit walang text confirmation na pumapasok? Although, successful po yung transaction na ginawa ko. Okay? So, siyempre, ang advantage po ng kaya number mo yung nakalagay dyan, just in case si beneficiary, wala siyang ma-receive na text confirmation, ikaw po, meron kang ma-receive na text confirmation, pwede mo po siyang i-send kay beneficiary. At least hindi na po siya maiinip para hintayin yung text confirmation. And then, syempre, yung birthday, kailangan din po ito. Kasi importante po sa lahat kasi may record ang si sender and si beneficiary. Okay? Kasi sobrang importante po talaga ito sa ating system. Kasi iwas scam po tayo. And then, syempre, certified po tayo, di ba, sa Bangko Sentral and kay AMLA. Kaya kailangan po lahat full, kumpleto po tayo ng detalye. Okay? So, yung address po, kahit sabihin mo na lang dito is Mabalacat, Pampanga. Right? Balacat, Pampanga. Then choose country. Siyempre, nasa Philippines po tayo. Okay? And then yung password. Ano ba itong password ko? Kaya, ito, dinedemo ko lang po para magkaroon po kayo. Okay, sige. Ayan po pala, middle name. Kung halimbawa po, hindi nyo po alam yung middle name niya, pwede po kayo maglagay ng dot. Dot lang po, pwede na po siya. Tatanggapin po siya ng ating system. Yun na, already registered na pala ako. Okay, so, ayan. Dias na lang. Already registered pa rin siya. Bakit ganun? Already registered pa rin siya. So, hanapin ko na lang po yung name ko, ha? Para, ano po, mas mabilis siya. Joy, ayan. Kunyari, Joy Diaz Tayag. And then, syempre po, si beneficiary, same lang din po yung ilalagay nyo dyan, ha? Kailangan po, huwag po kayong mandadaya dito kasi po, makikita po yan ng ating system. Okay? So, parang walang aberya, iwas aberya, maraming transactions, walang aberya. Mas maganda po, huwag tayong mag-i-skip, huwag tayong mandadaya, huwag tayong manghuhula kasi pagka nagka-problema po tayo, ikaw din ang mag-resolve niyan, hindi po yung ibang tao kasi ikaw po ang may kasalanan niyan. So, same lang po ha, same lang po yung ginawa ko sa sender and then sa gagawin mo sa beneficiary. Importante po talaga dyan yung mobile number nila. Okay? So, halimbawa po, kumpleto na siya. Ngayon, i-input po dito yung smart money number nung padadalhan po natin ng pera. Okay? So, example po, yung sa atin, kunwari ha, 55775193 126901. Bakit ganun? 0101. Okay? So, ID type. Ito po, makinig po kayo, ladies and gentlemen. This Mambo number 5. Makinig po kayong maigi dito sa aking sasabihin sa inyo, ha?
wag nyo pong ilalagay yung ID number nyo. Halimbawa po si sender, lalo na sa mga sa mga malalaki yung padala dito, okay, o kaya hindi nyo kilala, wag po kayong papayag na wala pong ID si client. Bakit? Kasi po, kapag halimbawa, si client nagpadala ng 10,000, walang provide na ID sa'yo, ngayon, dahil akala mo okay lang, inilagay mo yung ID mo. Okay? So, patay ka ngayon. Bakit ko sinabing patay ka? Paano pala yung kliyente na yun, scam siya? Yung ID mo yung nakalagay doon, matitrace nila yan. Di ba? Kaya, napaka-importante po, kukuhanan mo ng ID yung kliyente. Pero kung kakilala mo naman siya, 10 years, 5 years na kayo magkakilala, okay lang po yan, tiwala naman kayo kasi wala namang ganong sigurong pangyayari, okay? So, ina-aware ko lang po kayo sa mga bago, okay? Mga bagong kliyente. So, ilagay nyo po yung kanilang ID number, hindi po yung sa atin, okay? Example, barangay ID, kasi sa smart padala po, pwede po yung barangay ID ha, for your information, mga ka-unified, pwede po yung barangay ID. Okay, kahit anong ID po dito, pwede. Okay, let's say, ilalagay po natin dito, other. Okay, and then yung ID number, halimbawa po kasi barangay ID, okay, kunwari 4 lang siya, ganyan po yung lalagay nyo, and then yung amount niya, let's say, 1,000, and then password ulit, so ganyan po yung magiging itsura niya. Ayan, nakikita niyo po sa inyong screen. So, bago po kayo mag-confirm dito, i-check niyo pong maigi yung sender and beneficiary, yung details niya kung tama po siya. Lagi niyo pong tatandaan, double check niyo po kahit 3 beses, 4 na beses, 5 beses po gawin niyo. Kasi ako po nung bago ako dito, 1 beses lamang. Ngayon pala yung ginagawa ko kulang ng letter A, kulang ng letter E, sobra ng letter S. So, ang hirap ng may aberya, promise. Kaya lagi niyo pong i-double check. So, syempre, hindi ko po ito ipuproceed kasi mapuproceed to pagka nagkataon, di ba? So, ayun po, ganun po siya kasimple lamang mga ka-unified ha. Ganun po ang inyong gagawin. Wag po kayong maglalagay ng inyong ID. Okay lang na wala kayong kitain dun sa 10,000 na yun kung hindi niyo naman siya kakilala, kung kahina-hinala naman, mukha siyang kumbaga parang tawag dito, mukha siyang bakulaw na hindi mapagkakatiwalaan. So, okay lang na, sir, may ID po ba kayo? Pag sinabi niyang wala, ay, sir, hindi po pwede itong walang ID. Okay? So, ikaw, nasilaw ka sa magkano yung tinubo mo doon sa 10,000, o ngayon kinagat mo Inday, o ngayon nilagay mo yung ID number mo, o ngayon, sige, nagkaroon pala ng problema, scam pala yon. O, sinong madadawit yan? Sinong mamamblema? Ikaw. Diba? Kaya, ako po, tinuturuan ko po kayo na dapat wag po kayo magtitiwala. Okay? So, ayun po, nakita nyo na po sa inyong screen, ganun lang po yung proseso ng smart money sending. Okay? So, example po, 1 oras kang naghintay, walang pumasok. Siyempre, ako po kasi dahil ako ay e-cash payment center, hindi ko po hinahayaan na maghihintay ako ng ganong katagal na oras. Pagka halimbawa, 20 minutes, wala pa rin pong text confirmation, as in wala talaga siya, magki-create ticket na po ako. Tatanungin ko na yung transaction na ginawa ko. Kasi pwede po, madalas po kasi nangyayari sa akin, nag-fail po yung transaction ko gawa ng exceeded na pala yung smart money number na padadalhan ko. Okay, yung padadalhan namin ni sender is exceeded na pala siya. So, magfe-fail po 'yan. Okay? Pwede naman po yung magkakaroon ng error, yung error system natin, di ba? Magkaka-error siya. So, magfe-fail po 'yon. Okay? Antay ka ng antay, namuti na yung mata mo, tumirik na yung mata mo, wala pa rin yung yung transaction mo. O, di ba? So, dapat po bawat ginagawa mo transaction, mino-monitor mo 'yan. Pagka wala pa rin in 20 minutes 'yan, mag-create ticket ka na, i-follow up mo na yan kasi possible yung dalawang reason kung bakit yan ay wala pa. Kasi ganun po sa akin, napakatagal ng pangyayari. Okay? So, ito naman po, example. Okay? Wala kayong pareho na na-receive na text confirmation ni sender tsaka ni beneficiary, walang na-receive na text confirmation. Pero ikaw niyan, i-chinek mo siya dito sa reports. Chinek mo kung pumasok ba siya, successful ba siya. Example, ayan. Yan kung nakikita nyo, si Jonaliz Matilla. Successful siya. Ida-download ko ngayon. Wala kaming na-receive na text confirmation. Siyempre, galit na si beneficiary. Okay, tsaka si sender kasi wala silang nare-receive na text confirmation. Okay? Dito sa atin sa system, pumasok na siya, successful na siya, pero wala tayong na-receive na text confirmation. Ayan, ang gagawin nyo po ganito ha.
ito po, sobrang effective po ito, lalo na sa mga talagang walang nare-receive na text confirmation pero successful yung ginawa mong transaction. Ikakopy mo lang po yung reference number na nakikita nyo dyan sa harap nyo. Okay? So, ikakopy mo yung reference number na 74C1 Bravo, number 93 Charlie, number 80 Alpha 0. Ikakopy mo yan, ganito po ang gagawin nyo. Okay? Meron po akong text dito na ginaya. Ayan. Kung nakikita nyo po yan, ayan. Example po yan ha. Okay? So, ito yung pinadala natin. Hindi pala, wait lang. Yung, ito, wala na to kasi nakita nyo, May pa to May 7 pa to. Kumbaga, ito lang yung nakita ko na kukopayin ko. So, i-edit mo lang po yung date and time niya. Okay? Yung amount. And then, yung smart money number niya. Kung sakali po halimbawa, ayan, 7106 yung sa dulo niya. Tapos, burahin mo na lang po yung cellphone number na nakikita nyo. Burahin nyo na lang po yan. Okay? Ito po yung pinaka-ano niyan. Dali, papakita ko po sa inyo. Kasi ako po, ganun po yung ginagawa ko. Kasi pagkapabalik-balik po dito yung mga kliyente, hinahanap po nila yung, wait lang, text confirmation, wala po akong maipakita. Ngayon, ang ginagawa ko po, ini-edit ko na lang po siya para wala na pong maging problema. Kasi wala po ano mo pa yan, hintayin mo pa yung sagot ng CSR. Wait lang Wala kasi ako dito hindi ko pala siya na-save. Sorry Sorry guys. Ayan, ito yung nakikita, wait lang, kasi na ba ako? Ayan, nakikita niyo po ba to yung smart? Ayan, yung smart na nakalagay po November 15. I-edit ko lang. Ang ginawa ko po, inedit ko lang po yan ha. Ngayon, pinalitan ko lang po yung date and time, yung amount, tsaka yung smart money number, and then yung reference number. So, ganyan po yung lalabas. Ayan kung nakikita nyo po, ayaw siya malaki. Ganyan po yung gagawin nyo ha, para hindi po kayo ma-stress, kakaabang ng text confirmation, wala pa lang pumasok, okay, pero successful siya. So gagawa na lang po kayo ng paraan para walang maging aberya, hindi po kayo ma-stress pareho ni beneficiary, okay? So ganun lang po siya kasimple. So ano pa ba? Okay, so syempre po-proceed po tayo sa payout. Ayan, sa payout po, ito kadalasan nangyayari po ito sa payout By the way po, pwede po tayong tumanggap ng padala galing sa Palawan. Okay? So pag may nagtanong sa inyo, pwede ba tayo sa Palawan? Ang sasagot nyo, yes, pwede po kami sa Palawan, payout only. Okay? Pero ibibigay nyo po yung smart money number natin. Okay? Ibigay nyo po yung smart money number natin sa kanila. Ganito po ang pagkakasabi. Madam, sir, pwede po kaming tumanggap ng padala galing sa Cebuana, sa Palawan, pero ibigay nyo po sa Palawan teller yung smart money number namin. So, malalagay po siya doon sa receipt ng Palawan na nandun yung ating smart money number. So, pwede po natin siyang i-claim sa ating system. Ang lalabas po doon na nakalagay doon sa text confirmation, PPS. Okay? PPS, alam niyo naman po yung PPS, di ba? Paganda ng paganda, sexy, char lang. Hindi. PPS po, yun po is galing sa Palawan Express po. Okay? So, pag PPS na po yan, alam niyo na po siya ha, automatic, galing po yan ng Palawan. Okay? Pero pagka Paymaya po siya, okay, pag Paymaya po yung pera, papakita ko naman po sa inyo kung paano yung Paymaya. Ayan, kung nakikita niyo po, ayan sa inyong screen, ganyan po yung Paymaya, may nakalagay dyan na Paymaya. So, ibig sabihin po, galing po sa Paymaya yung perang pinadala, hindi po siya smart to smart. Okay? Ang ano lang po, ang masaklap dyan, minsan kasi pagka Paymaya to smart padala, hindi po agad lumalabas sa ating system yan. So, kailangan po i-create ticket na naman natin yan. Okay? So, pero pagka smart to smart siya, mabilis lang po, seconds lang po siya. Okay? So, syempre meron din pong possible. Ayan, possible, pwede rin po mag-send ng smart padala sa atin yan kasi ang dami ko na po na-encounter. Iba-iba, PPS, Paymaya, smart padala, possible. Lahat po yan na-encounter ko na. So, alam ko na po yan. Last year pa nangyari na yan. Okay? So, nawala na ako. Asa na ba ako? So, ayan po, syempre magpe-pay out po sila. Ituturo ko po sa inyo kung paano po siya. Kasi yung aking pong downline sa Benguet, hindi niya po, first time niya pong magpe-pay out. Ngayon, ang ginawa po niya, kasi Paymaya yung ginamit, kasi po ganito po yung sa Paymaya, tama? Wait lang po ha, ipapakita ko po sa inyo yung Paymaya. Di ba big letter yung sa Paymaya? Big letter po yung lumalabas na ano niya, ito bibigyan ko po kayo ng sample. Ayan, wait lang po. Ayan, kung nakikita nyo, di ba? Yung reference ID na nakikita nyo po, A94B6E9790B4. So, ayan po yung reference number niya. Ngayon po, yung downline ko, ganun po yung ginawa niya. Ginaya niya po, big letter.
Okay, so kunwari po, ayan, ganyan po yung ginawa niya. 2468. So example, yan po, ginaya niya po yung nasa nasa receipt. So big letter po lahat yan. 246810. Sobra. Okay, then password. Siyempre i-pay out niya po yung yung transaction. Ngayon, please check your reference number ang lalabas dyan. Bakit check reference number siya? Kasi po, hindi po gagayahin mo yon. Kailangan small letter lang po lahat tayo. Okay? Small letter lang po. Although nakita mo sa receipt, capital letter siya, big letter siya, hindi mo po siya pwedeng gayahin. Ilalagay mo po siya ng small letter para ma-pay out mo po ito. Okay? So, nakakasunod po ba? Type 1 or type anything po. Type maganda ako. Kung nakakasunod po kayo para alam ko po at babalikan natin yan. Sige po, pa-type na lang po ng kahit ano. Sino yan? Okay, 11111. November 11, 2011, 11111. O, di ba? Ang ganda ng numero. Okay, alright. Aha, I like. Sige po, proceed na po ulit tayo. Okay, so ganun po yung gagawin nyo ha. Small letter lang po. Kasi baka ikaw pala first time mo. Okay po, thank you sa pakikinig. Okay, first time mo mag-pay out. Ngayon, nilagay mo big letter. Ngayon, nag-message ka, downline. Ano to? Bakit check reference number? Tama naman siya. Tama naman. Sinek ko naman lahat. Tingnan mo. Tapos, sige nga. Hindi. Kay upline pala siya nagpatulong, di ba? Upline, patulong naman ako. Paano ba gagawin ko dito? Ayaw siya. Ayaw ma-pay out. Check reference daw. Ngayon, syempre, downline, sige nga, paki-screenshot kung paano ginawa mo. Nakita ko, big letter pala yan. O malamang sa alamang, di ba? Hindi mo talaga mapipay out yan, downline. Kasi hindi pwedeng big letter lahat yan. Dapat small letter siya para ma-pay out mo. Okay? So, nakakasunod naman po, di ba? Ganun po ang inyong gagawin ha. Small letter lang po siya. Ngayon, kung bawat transaction mo, bawat payout mo, check reference number yan. Although tama naman po siya, okay? Tama naman po yung check reference, yung reference number niya. Ngayon, biglang may problema na naman. Ngayon, hindi mo pala chinek kung sa smart padala natin siya pinadala. Kasi one time nangyari po yan sa mother ko. Ini-stress niya ako, na-i-stress siya. Bakit daw ganyan si Unified? Bakit naging check reference number? One time chinek ko. May ginagawa po kasi ko that time Chinek ko. Pagtingin ko, chinek ko po date and time. Okay, yung amount. Yung smart money number, kung saan yung recipient number, kung saan ba sinend, kung sa 9103 or 0101. Pagtingin ko, 5107 sa dulo. Sa atin ba yon? Di ba? Hindi. Kasi yung atin, 0101 and then 9103. Nagkataon nakita ko, 5107 sa dulo. Malamang kahit si mother, tumawag yan sa CSR, okay, maghingi siya ng tulong, kahit manghingi ng tulong kay Duterte, hindi talaga masasolve yan kasi hindi po siya sa system natin. Hindi siya pinadala sa ating smart padala. Okay, so make sure mga ka-Unified, i-check nyo po yan, date, time, amount, recipient number, reference number, okay? I-check nyo po lagi yan, ha? Kahit po tayo ay natatainan, nagmamadali. Always double check po lahat ng mga gagawin yung transactions para, uulitin ko, walang aberya. Kasi kung walang aberya, maraming income. Okay? So ako po, ganyan ako before. Okay? Sa isang araw yata, stress na stress ako. Yung mga transactions ko, 5 lang, puro palpak pa. Kasi hindi ako uma-attend ng training. Okay? Acne ako, alam ko na yan. Diba? So ganun po siya kasimple. Okay? So, syempre, magpuproceed naman po tayo sa Cebuana. Ito, Cebuana po kasi is gamit na gamit din yan sa Cebuana. Dito po, marami kayong matututunan. Ulitin ko, marami kayong matututunan. Kasi po bakit? Marami kayong matututunan. Ay, paulit-ulit lang. Okay, so, ito ano ko po siya, ipapakita ko po siya sa inyo kasi meron po akong payout. Ito po, suki ko na to. Dito po sa amin, suki ko na po to, ibibigay lang yung reference number. So, ganun po siya katiwala, ganun po katiwala yung mga tao dito sa akin. Pinibigay lang po yung reference number and then pinipay out ko po siya. Ngayon, ito pong client ko na to, matagal na siya kumukuha ng pera sa akin. So, ibig sabihin may record na po siya sa Cebuana. Okay? So, ngayon po, mag-claim siya. Okay, papakita ko lang po sa inyo yung claim niya ha. Kasi hindi ko pa po talaga siya kini-claim para ipakita ko po sa inyo at maintindihan niyo po yung aking sasabihin. Ayan siya. Okay? So, ayan po, mag-claim po siya ng 3,000. So, ang reference number po niya is for P40
Y-R-E-L, ano ba to? T-R-T. Okay? Ito po ha, kung nakikinig pa po kayo at gusto nyo matutunan talaga to, tatandaan nyo po, yung ating pwedeng i-pay out po sa ating system kay Cebuana, branch to branch lang po siya. Ano ba yung branch to branch? Cebuana to Cebuana. So, ibig sabihin po, dahil po tayo ay nasa third party, hindi po tayo pwedeng mag-pay out sa iba. Okay? Katulad din po natin na third party. Kasi, meron po nag-claim dito, 12 digits po yung kanilang reference number, kasama na po yung mga letters. Sa atin po kasi sa system natin, eto, nakikita niyo po sa inyong screen, tama? Ganyan lang po dapat. 10 lang po. 10 digits lang po siya kasama ang letters, okay? Kasi po pag 12 po yan, hindi po natin yan ma-pay out. Okay? Kasi po third party din po sila, katulad natin, parang unified din po sila. So ang mangyayari po para makapag-pay out tayo, katulad lang po nito, branch to branch lang siya. Ganito lang po yung kanyang dapat receipt. Ayan. Ayan po. Ganitong ganito, ha? Ganyan po yung receipt, Sir Ryan nag-message. Okay? So, bilangin nyo po, 10 siya, tama? Kasama na po yung mga letters. Pag 12 po yan, hindi automatic, hindi po pwede sa atin, huwag nyo pong tatanggapin kasi may stress ka na naman, tatawag ka na naman kay upline. Hindi mo pala alam, hindi ka umattend ng training, hindi mo alam, ngayon, nga ka na naman. Okay? So, ayan ha, ika-copy paste ko po siya, ipipay out ko siya ha. So, di ba, dahil suki ko na po ito, may record na siya sa akin, mga kapatid. Ito po yung kanyang record, in-screenshot ko siya para makita nyo din po. Dali, I-remit pala yan. Hindi yan. Hala, asan na yung in-screenshot ko? Wait lang ha. Sige, dito na lang tayo. So, ipipay out ko po siya. Tingnan nyo po maigi yung ginagawa ko, ha? Kasi marami pong nangyayari dito sa Cebuana, hindi po alam ng mga karamihan. Ayan, di ba? Lalabas siya na, mag-search ko, lalabas yan. So, ayan siya. Okay? So, dati po, ito pong si Jade V, pagka may padala po yan, kumpleto po ang kanyang detalye. Yung full name po niya, kasama po pati middle name. Okay? So, pero po sa nakikita niyo sa screen niyo, di ba, wala siyang middle name. Okay? So, ang mangyayari po dahil walang middle name, yung nasa receipt ni beneficiary, ngayon po hindi po siya tatanggapin ng ating system kasi po yung ating system dumidepende lang po yan sa receipt. Okay? So, ayan po, tingnan nyo. Di ba dapat meron po lalabas dito na automatic yung ID niya nandito na po. Di ba? Tama po. Presumanin nga po kung sino po yung mga Ma'am Joy, nakaka-relate. excuse po, Yes? Ma'am Joy. Ah? Medyo pakibagal-bagalan lang po ng konti kasi masyadong mabilis. Okay, Medyo okay. Medyo Sige po. pahinay-hinay lang po ng kaunti. Thank you. Oh, sure. Yes. Okay, sige po. Ayan po ha. Di ba po nakikita niyo po sa inyong screen? Okay, wala po siyang middle name. So, ibig sabihin po, yung nagpadala po kay Jade V, hindi po nilagay yung middle name niya. Ito pong si Jade V, si beneficiary, lagi po siya nagki-claim dito. Okay? Yung kanya pong kiniklaim dito, yung kumpleto po yung kanyang full name. Okay? So, kasama po yung middle name. Ngayon po, kanina, makiklaim siya, walang middle name. So, ang lumabas po, hinahanap po yung ID niya, walang lumalabas. Ngayon, tinignan ko yung record niya dati at saka record niya ngayon, sabi ko, ay, walang middle name yung isa meron. So, yun pala yung dahilan niya, okay? So, kung sa unang record niya po sa akin, kumpleto yung pangalan niya, okay? So, ganun po yung, pag halimbawa, di ba may nagpadala sa kanya, kumpleto yung pangalan, automatic lalabas po yung ID niya dito. Kanina po, yung nagpadala sa kanya, walang middle name, so, automatic po, i-upload natin yung kanyang ID kasi po, kulang ng middle name. So, panibagong upload po yung mangyayari. So, yung po ha, i-take down notes nyo po yan. Para baka po kasi hanapin nyo yung ID, ma-stress kayo dyan, tawagin nyo naman si upline. Okay? So, at least ngayon po, alam nyo na yung inyong gagawin. Pagka sa unang record niya, first time mo siyang kumuha, full yung, kumpleto yung kanyang pangalan. So, sa next time na kukuha siya, dapat kumpleto pa rin po yung kanyang full name. Kasi, eto nga ang nangyari, nagkaroon ng aberya. Sa second na pagkukuha niya pala, walang middle name. So, eto po, ending, mag-upload ka ulit ng panibagong ID niya. So, gahol na naman sa oras, di ba? So, ayan po. Tingnan niyo po kung paano yung ginagawa ko. So, humid po yung kanyang ID. Alright? So, ang kanyang ID, asan? Okay? Saan ba yung ID niya? Wait lang po ha. Kasi gusto ko po kasing ituro sa niya ito kasi sobrang mahalaga po talaga ng mga ito dahil ayan, tinan niyo pong maigi ha. So, 0111. So, ilalagay ko po siya.
Tignan niyo po maigi yung ginagawa ko ha. 0111 dash. Okay. 4229 17 4229179 dash 2. Alright? So, yung nakalagay po dito sa send niya na ay sa next na no expiry date, okay lang po yan, never mind. Kasi po, walang expiration ang mga UMID ID. So, okay lang po yan, skip nyo lang po yun. Asan na ba ako? Asan na yung aking magulong? Ayan. So, i-upload ko na po siya. Ayan, okay? Upload successful. Okay, so after po na, baka akala mo okay na yon, hindi po ha. I-submit nyo po siya. Ayan, so nakita nyo na po. Diba? So your identification card is successfully submitted for verification. Okay, so please refer to eCash Payment. So ito po, ano pa po ito yung ating pong CSR, sila po yung mag-approve ng ating ID. Ngayon po, halimbawa, kasi ako po kadalasan, pinakamatagal na po yung 5 minutes na approval ng IDs. Okay? So, halimbawa po, tumagal siya ng 10, 15. Basta tandaan nyo po lahat po ng mga ginagawa nyo kapag ito tumatagal. I-monitor nyo po ha, pag tumatagal na to, create ticket na po kayo. Wag na po kayo maghintay ng milagro. Kasi po, baka dahil po ang CSR natin, maraming ginagawa, maraming transaction. So, hindi po lahat nila tayo maaasikaso, maa-assist. So, much better po i-follow up na natin agad to. Okay? So, ganyan lang po siya. Ngayon, lalabas na po dyan yung UMID ID niyan. Pero, dahil hindi pa po siya approved, kahit pigitin natin siyang i-transact, i-pay out, ayan, hindi po siya mapi-pay out. Kasi, ang nakalagay dyan, still being processed for approval. Okay? So, ganun po siya ha. Ngayon po kasi, pagka yan, once na na-upload na po yan, na successful, na-approve na po yung ID mo, lalabas na po siya mismo dyan. Okay? I-refresh mo na lang siya, lalabas na dyan, pero wala pa siya. So, ibig sabihin, for approval pa yung ID ni JV. Okay? So, next time po, ganun po yung ano nyo ha, pagka ang kliyente mo magki-claim siya ng pera at nawawala yung ID niya, ibig sabihin po, merong mali dun sa transaction, which is yung middle name niya nga hindi nailagay ng maayos. Okay, nakalimutan. So, nakakasunod po ba type 1, please? Or type, kahit ano, basta alam ko lang po nakakasunod kayo para at least babagalan ko po, tuturuan ko pa po kayo para lahat po is matuto. Okay? May nakapag-type na ba? Parang nawawala ako Okay. Thank you po. So, gano'n lang po, kasimple. Ngayon po, syempre, di ba, yung pinadala mo, kunwari, nagpadala yung kapitbahay mo. Okay? So, punta tayo sa sending. Magpapadala ng Cebuana. Wait lang po, ha. Wait lang po. May nakalimutan pala ako. Sorry, guys. Ito, importante rin po ito kasi nangyari din po sa akin pala. Basta lahat po ng mga nangyari sa akin before, i-share ko po. Ayan, example. Ayan. Di ba nakikita nyo po, kumpleto siya sa inyong screen. Ngayon po, may napindot ka palang space. Space, ayan, ganyan. Ipi-pay out mo ngayon siya, isi-search mo siya. Nakikita nyo po ba ha? Yan, di ba? Isi-search mo ngayon yan. Ganyan ang lalabas. Invalid system token. Tatawag ka na naman kay Upline. Ano ba naman si Cebuana? Sobrang stress na ito nangyayari sa buhay ko. Kala ko ba okay si Cebuana, okay ang system nyo? Bakit puro stress na lang ang nangyayari? Di ba? Ikaw pala syunga-syunga ka Sorry for the word. Syunga-syunga ka, di ka umattend ng training Tapos ngayon gugulhin mo yung upline mo. Di ba? Ngayon, syempre, wala namang ganyan ng pagpe-pay out. Walang tinurong ganyan ng pagpe-pay out, Inday. Okay? Aralin mo kasing maigi. So, syempre, may space na nangyayari dyan Di ba? Malamang, ganun ang lalabas. Hindi lalabas yung transaction niya. Kaya dapat always double check po lahat. Okay? One time, mama ko, ganyan ang ginawa. Tuturo ko po sa inyo. Ayan, ganyan. Umakyat dito sa taas, may kausap akong kliyente. Joy, bakit hindi ko ma-pay out? Tingnan mo nga, hindi ko na talaga alam paano ba to. Bakit ganito? Tapos tingnan ko nga, hindi ko napansin. Sinearch ko ulit. Ganyan pa rin, ganyan naman yung lumabas. Invalid reference number, sabi ko. Tapos tinignan ko doon sa cellphone ng tao. Tama naman. Pag tingin ko pala, may kasamang ganyan, yung nakikita nyo sa inyong screen. Di ba? So, dapat po, lahat malinis. Tulad yan, nakikita nyo po sa inyong screen, malinis siya, tama? Tinan mo.
O, di ba, lalabas siya. Ibig sabihin, malinis po yung ginagawa mong transactions. Okay? So, syempre po, puproceed naman tayo sa sending. Example, eto po. Ako, pinadala ko yung sarili ko kanina, ha? Ngayon po, ikaw niyan. Sino bang nandito? Wait lang. Si Ma'am Angie at si Ma'am, wait lang po, mag-mention lang. Si Ma'am Angeline. Ma'am Angeline, first time mo pong magsisend ng Cebuana. Okay, pinadala mo yung anak mo. Kasi kailangan ng pera, wala na pang biling rice, wala na pang only rice. Okay? Padadala mo siya, ma'am. Eh ngayon, syempre, first time mo, hindi mo alam yung ginagawa mo. Okay? Kumbaga, nag-ano ka lang, naglakas loob ka lang kasi gusto mong itry. Di ba? Ngayon, Ma'am Angeline, nagkamali ka ng isang numero. Ay, anak mo pala, no? Yung pangalan niya, nakalimutan mo na ano pala, di ba? So, nagkamali ka ng isang letra. Okay? So, ngayon, paano ang gagawin natin dyan para ma-cancel natin yung transaction or ma-amend natin yan? Ako po, ang ginagawa ko lang, kasi tinuro sa akin ng CSR, same lang po lahat yan yung nakikita nyo, di ba? Amend, cancel, and refund. Okay? So, ngayon po, pupunta ka na lang po sa cancel para yung transaction na ginawa mo, makakancel siya, pero babalik din po yan. Okay? Babalik din po pati yung charge. May nagpapaload. Example, ito, yung akin po ha, ano ko po, nagpadala po kasi ako sa sarili ko kanina para ipapakita ko po sa inyo ng maayos to. Ayan na, nakikita nyo po. So, ayan po, nakikita nyo po, di ba? Laida Tayag sender, tapos ako po yung beneficiary. Okay, ngayon, i-ano ko po ito, tawag dito, ika-cancel ko po ito. Paano ba ang tamang pag-cancel ng transaction na ito? Yung babalik yung puhunan mo, ay yung charge. Okay? So, syempre po, ituturo ko po sa inyo kung paano ang gagawin nyo po ha. Wait lang ha, kasi medyo nawawala lang po ako ng konti. Nawawala sa sarili. A-U-P-Y. Okay? So, ito po ha, ang tama pong pag-cancel po nito, pupunta po tayo sa remittance, send, and then sa Cebuana, then cancel. Okay? So, input nyo lang po dito yung reference number, P001RELAEUPY. Tignan nyo po maiging gagawin ko ha. Ika-cancel ko po ito. Ayan. So, ayan po ang kanyang lalabas, di ba? Kung nakikita nyo po, pati po yung charge niya, kasama po siya. So, total of 530. So, walang pangangamba. Kung halimbawa po, nag-try po kayo, ngayon first time nyo pong sinubukan, nagkamali po kayo, huwag po kayong manginginig sa takot. Huwag nyo pong iisipin na, Diyos ko po, yung pera ko nawawala. Na bakit ganun? 500 na nga lang, nawala na parang bula. O, syempre, Diyos ko, mautot-utot ka na sa nervyos kasi 500 pa rin yan. Pambiling diaper na yan sa gatas ng anak mo, di ba? Ngayon, hindi mo alam ang gagawin mo. Apply na naman, apply. Patulong naman po. Nagkamali na naman po ako. O, diba? At least ngayon, alam mo na kung paano yung gagawin mo. Ika-cancel mo lang siya. And then, password. Okay? Yon. Diba? Nakita nyo po. Na-rollback na siya sa aking eCash wallet. Okay? Ganon lang po siya kasimple. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan, so bumalik po siya, walang labis, walang kulang. Okay? Nakakasunod po ba? Type, ano ba? Sige, type 000. Kung andyan pa po kayo at nakaka-relate at nagkakaroon po kayo ng mga aral sa aking tinuturo po sa inyo. Saan na ba? Ba't nawala yung aking Zoom? Magulo lang po talaga yung aking ginagawa ha. Pasensya na po. Okay, so syempre po natapos na po tayo sa Smart Money and then sa Cebuana. Ngayon po, dito po tayo sa TransFast. By the way, ang TransFast po natin is down po siya ha. Down pa po yung system natin kay TransFast so hindi po tayo pwedeng mag-payout. Ayan, okay? Kung nakikita niyo po, nakalagay dyan, this service is temporarily unavailable or not available to your account. So, ibig sabihin po, down po yung system ni TransFast, pero ito po, aayos pa naman po siya. So, siguro in-upgrade po siya or hindi po natin alam, nagkaroon ng problema. Okay, so, next time po na okay na si TransFast at may magkiklaim po sa inyo, ito po laging tatandaan nyo na reference number po ng TransFast para hindi po kayo maghanap ng reference number niya. Ito po, bigyan ko po kayo ng idea. Ayan. Lagi po nag-i-start sa 33. Number 33, tapos TF. So, yun po yung start ng reference number ni TransFast. Kasi po, netong mga nakaraan, ang dami po nag-claim sa akin, ini-insist mo nila TransFast daw po, ngayon pala Remitly pala siya. Tsaka board remit.
Wala po tayong ganun kasi I-remit lang po tayo, Transfast and Western Union sa international. So, pagka si client pinakita po or pina-check niya po sa inyo itong ano ba to, pwede pong paki-check. At least po ikaw bilang ikaw ay may remittance, meron kang negosyong unified, hindi po tayo pwede maging syunga-syunga dito. Si client pala, pinakita na sa iyo yung reference number, Transfast siya. Sabi mo, ay hindi Transfast yan. Ewan ko kung ano to, baka M. Louvillier to. Di ba? So, sinong diyan? Sinong mapapahiya? Ikaw po. Kasi si client, sinabihan mo ng M. Louvillier, pumunta kay M. Louvillier, sinabi ni M. Louvillier, ay ma'am, Transfast po ito. Binalikan ka ngayon. Ang syunga-syunga mo naman, sabi mo, M. Louvillier to, Transfast pala. Sinong pahiya? Ikaw, 'di ba? Ikaw dealer. Kasi hindi ka uma-attend ng training. Wala kang learnings, 'di ba? Kaya nga much better a-attend po tayo lagi ng ating technical para kayo po ay mabusog. Okay, mabusog sa mga learnings. Okay? At least hindi po tayo syunga-syunga. Alam natin 'yan, 'di ba? So, tandaan niyo po, take down notes niyo po 33TF. Okay? So 2 4 6 8 10 12 13 digits siya kasama yung letter. Okay? So, sa I-remit naman po, ayan, okay? For your information, mga ka-unified, pagka meron nagpa-check ng reference number sa inyo, okay, number lang sila, tapos nasa 12, 13 na numbers, as in straight numbers, walang letters. Ibig sabihin po sa M. Louvillier yan, mga international po yan, M. Louvillier, LBC, Palawan, Cebuana International, okay? So, sa atin po, I-remit lang, okay? Transfast, Western Union. Okay? Sa I-remit po, tandaan nyo po, ayan ang nakikita nyo. Okay? IRAG, tapos number. Ibig sabihin po, I-remit yan. Galing po yan kay I-remit. Okay? Pwede naman po, number lang siya. Okay? Binilang ko po siya kanina kung ilan yung number ni I-remit. Wait lang po, chinek ko siya. Asan na ba? Pag ano po kasi nawawala ako eh. Okay? Papakita ko po sa inyo ha. Para ano lang po kayo, aware lang po kayo at alam niyo po yung mga reference number natin kasi baka po, yun nga, tulad ng sinabi ko, tinuro mo sa M. Louvillier, pumunta naman siya sa M. Louvillier, ngayon sinisika pa niya. Sinabihan ka syunga-syunga. Ayan, kung nakikita niyo po sa pangalawa, si Dizon Judy, di ba? So, wala siyang IRAG. So, ibig sabihin po, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 digits po siya. Ibig sabihin po, I-remit pa rin yan. Kahit wala siyang IRAG sa inyong screen na nakikita. I-remit din po yan. Okay? Dinagdag lang po yung IRAG. Okay? So ito po si kay Ma'am Dizon, wala lang po siyang IRAG pero I-remit pa rin po siya. Okay? So ito po, last na po ito sa Western Union kasi dito po madalas nagkakamali yung mga kasamahan po natin dito. Okay? So example po, magpapadala ka. Tandaan nyo po pag nagpadala po kayo sa Western Union, meron po kayong kailangan i-provide na ID. Okay? Ano ba yung ID na kailangan nyo i-provide? Primary ID. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng mga kopya. Please mag-take down notes po kayo. Kasi in-effort ko po ito kanina para makita nyo po. Kasi hindi na po kayo magtatanong kay upline ulit. Hindi puro upline. Okay? So, ayan po. Sige po, bibigyan ko kayo ng 1 minute. Okay, screenshot nyo na lang po siya para meron kayong list ng ating mga ID. Okay, so sige po, paki-screenshot na lang po. Ayun po, ginawa ko to kanina para at least ipaskill nyo na lang po sa inyong dingding o kaya sa noo nyo, ipaskill nyo. Okay, para at least araw-araw nasa noo mo yan, titingin ka na lang sa salamin, yun, pasok. Di ba? So ayan, kung nakikita nyo po yung primary IDs po natin, passport, driver's license, okay? GSIS, ID or e-card. Postal ID po, yung kulay gray ha. Okay, yung SSS or UMID card, PRC, OWA ID, IBP, Senior Citizens ID, and then Voters ID. So lahat po yan, primary ID. Okay? Kasi po, kailangan po laging merong at least isang primary ID. Kasi po, pagka ang ID mo puro secondary, ayan, nakikita nyo yung mga secondary IDs natin, NBI, police clearance, barangay clearance, okay? So, pasok na po yung barangay clearance. Pero si barangay clearance po, depende po yan sa amount. Ang sabi po sa akin ni CSR kanina, kung ang kukuhanin mong pera, ipipay out mo, or padadala mo ng pera, malaki, aakit ng 5,000, papalo yan ng 5,000 pataas, ibig sabihin po, okay, hindi na po daw siya, hindi siya pwedeng gamitin. So, kailangan pababa. Paano lang po siya, parang 4,999, saka mo lang pwedeng gamitin si barangay clearance as your secondary ID. Pero pagka malaki na daw po, parang hindi siya nire-required.
Okay? So, ayan po, Seaman's Book, PhilHealth. Okay? So, for your information po, yung PhilHealth po natin is yung kulay green na ha, hindi na po yung yellow, white, green. Hindi na po yan tatanggapin ng ating system. Okay? So, TIN ID, PWD ID, tsaka yung Firearms License Card. Okay? So, sobrang importante po talaga nito kasi actually marami po nagtatanong sa akin, nagpi-PM, nagpapa-assist, humihingi ng tulong kung yung ID ba na ito is pwede, kung tatanggapin ba ito ng system or hindi. Tapos, ikaw nag-try ka, kunwari, tinry mo yung barangay ID mo, wala naman siya sa list. So, ikaw pinipilit mo, revoke nga ng revoke, ikaw naman pilit ka ng pilit. Wag, dudugo yan pag pinilit mo na ng pinilit, di ba? So, at least, ayan po, meron ka ng mga list ng ating mga IDs. Okay? So, sobrang importante po talaga to kasi dito tayo nagkakatalo. Dito, paulit-ulit na lang ang scenario na nangyayari. Bakit ko po sinabi? Halimbawa, ayan, magpapadala ako. Okay? So, magpapadala ako, kailangan ko po ng ID. Kailangan ko po ng ID para ako po ay makapagpadala, okay? So, hindi po kasi katulad ng iba, sa 'di ba sa labas, magpadala ka doon, hindi mo naman kailangan ng ID, ang mga magpe-pay out lang ang kailangan ng ID, tama? So, sa system po natin, kailangan pa rin natin ng ID. Ayan, kung nakikita niyo po, 'di ba? Voters ID, okay? So, voters ID po yung aking ID kasi primary ID po ito. Okay, so wag po kayo mag-alala kasi isang ID lang naman po yung hinihingi ng ating system. Okay? So eto po, kailangan kumpletuhin nyo din po yung mga details na hinihingi. Okay? Occupation. Ako po kasi ganito lang ginagawa ko ha. Kayo po, depende po sa inyo kung anong occupation nyo or anong ilalagay nyo dyan. Ako po, ito lang yung aking ginagawa. So, Laida Tayag. Okay, salary. Yan. Okay. Philippines. Lagi ko sana dito, nationality, Filipino. Okay, so choose ID type. So, ayan siya. Kasi po, ako po ay may record na dito, kaya lalabas na po agad yung voters ID ko. Pero kung ikaw po ay walang ID, okay, so kailangan mo pong i-submit yung ID mo. Okay, choose ID type. Ayan, makikita nyo po lahat. Yan ito po yung mga category. Okay, nakikita nyo po, di ba? Pipili lang po kayo dyan kung alin po yung ID ni client. Okay? So, ito po, halimbawa po pala, PhilHealth po yung ID. Okay? PhilHealth po yung ID niya as a secondary ID po. Ngayon, di ba nakikita niyo po, wala po dito nakalagay na PhilHealth, tama? So, ngayon po, pipindutin niyo po itong Resident Identity Card. Okay? Nakakasunod po ba? Pindutin niyo po yung Resident Identity Card. Kasi, diyan po pasok si PhilHealth. Okay, baka mamuti ulit yung mata mo, hinahanap mo si PhilHealth, wala siya dito sa category. Okay, dinudot mo yung cellphone, baka yung cellphone mo may diferensya kasi hindi mo makita si PhilHealth. Okay, so very wrong yon. Okay, pindutin mo Resident Identity Card. And then input mo lang yung PhilHealth number niya. Okay? Tapos expiry date kasi wala pong nakalagay na walang nakalagay na expiry date sa PhilHealth. Yung birthday mo na lang po ang ilagay mo. Example, ako birthday ko June 28. Okay? Huhula na lang po ako 2022. Okay? Kasi wala po silang expiration date ang PhilHealth natin, pero hinihingi po yan ng ating system. Nakakasunod po ba? Type 1, please, kung nakakasunod po para alam ko lang po ha. Magmi-minor po ako kung hindi po pala kayo nakakasunod. Okay. Thank you. Alright. Thank you. So, ganun po siya ha. O, ito po, last one. Magpe-pay out ako ngayon. May padala ako. May padala akong 50,000 pesos. Okay, so, syempre, Western Union. Halimbawa, mother ko nagpadala. Ito po, tingnan nyo maigi to. Last na po ito ha. Kasi, maganda na po yung meron kayong mga natutunan. Okay, so, ako po yung mag-receive ng pera. Alright. Ngayon po, syempre yung reference number niya. 67890. Okay? So, occupation, none. Same lang po nung same lang po nung ginawa ko sa sending. Okay? So, daughter. Highlight the tayag. Salary. Okay? Filipino. So, ito po, syempre, halimbawa po, yung padala, saan ba galing yung padala? Sa Japan. Kunwari, si Ma'am Laida, nasa Japan po yan. So, search mo po dito, Japan. Yan. Tapos yung amount po niya, ito, papakita ko po sa inyo ha. Dito po sa system natin,
hindi po tayo pwedeng tumanggap ng dollars. Kailangan po yung padala galing abroad is converted na po yan sa peso. Bigyan ko po kayo ng sample. Sample po ng ating, wait lang po. Kasi sobrang sobrang importante po talaga to. Ito, example, ito, pakitaan ko po kayo ha. Kasi marami din po nagtatanong sa akin ito. Yan. Dali. Wait lang. Hala, asan na ba yun? Puro kasi to eh. Hindi ko pala siya na-save kanina, sorry. Ayan, halimbawa, ito nakikita nyo na lang, di ba? Nakalagay 50 USD, tama? Ngayon, ikaw din ilalagay mo yan ngayon. 50 USD. Ito, parang ganito. Nung nakaraan, nag-payout nung bago lang kami sa Unified, nag-payout si Mother. Pinipilit niya USD. O, ito po ang nangyayari ha. Mapakita ko po sa inyo. Ayan o, canceled. Di ba? Nasa unahan, canceled po siya kasi ang nilagay niyang amount, 50 USD. Okay, so malamang sa alamang, maka-cancel po yan kasi po wala po tayong dollars. Alright? So dapat po kapag kami magki-claim sa inyo or gustong may mag-claim, syempre magtatanong po yan muna sila. Lagi niyo pong sasabihin, ay bago po kayo mag-claim sa amin, ito lang po yung sasabihin ko, kailangan po yung pera, naka-convert na po yan sa peso. Okay, tapos please mag-provide po kayo ng 2 valid IDs. Okay, syempre tatanong niya, ano tatanungin mo? Kasi ako po ganun ginagawa ko. Ako na po yung nagtatanong, ano po yung ID mo, madam? Ano po yung ID mo, sir? Okay, so pag sinabi niyang team ID, PhilHealth, ay sorry po, hindi po yan pwede sa amin. Kasi po nasa third party po kasi kami, madam, sir. So maarte po kasi yung aming system sa mga ganyan. Ay so please po mag-provide po kayo kahit isang lang po, primary ID. O, ngayon, tinanong ka, ano ba yung mga primary ID? Pwede bang malaman ko? O, ikaw na naman, hindi ka na naman umattend ng training. O, akala mo, alam mo na naman, acne ka. Tinanong ka, ano ba yung mga primary ID? O, sinagot mo sa secondary, NBI po, o, police clearance, barangay clearance, yan po, mga primary ID yan. O, pahiya ka na naman, di ba? O, kaya sabi ko nga, uulitin ko, importante ang training, mga inday, ha? Umattend po lagi ng training. Okay? So, asa na ba ako? Nawala na ba ako? So, kailangan po, pag magki-claim po ng pera, dapat sasama nyo po yung kumpletong amount. Okay? Kahit centavos man yan, kahit, ano ba yon? Wait lang, papakita ko po sa inyo para mas clear. Ayan. Di ba nakikita nyo po? 2,417.18. Okay? So, ilalagay mo po yan. Huwag ka pong manghuhula. Porque nakita mo, 2,400. Wait lang, ito. Nawala ako, sorry Malikot yung aking kamay. Last naman na po ito. Kasi para ano lang po kayo. Okay? Kasi yung iba po ang ginagawa, bakit daw denied yung kanilang transaction? Tama naman daw yung amount. Ngayon pala, ganito ang ginawa niya. Kunwari, yan. Ayan, di ba? Di ba nakita niyo may butal siya na 18? Kung di ba ako nagkakayon, di ba? 18, tama? Hindi mo sinama. Ganyan lang ang ginawa mo. Nag-proceed ka na kaagad. Okay? Hindi po siya hindi po siya tatanggapin ng ating sistema. Maghintay ka na naman ng ilang oras. Okay? Tirik mata ka na naman. Walang nangyari sa transaction mo. Kasi po, dapat isasama mo pati yung centavos na nasa receipt. Okay? So, ganyan po lagi ang inyong gagawin. Okay? Lagi nyo pong i-double check yung amount. Okay? So, syempre, ID. Ayan. Halimbawa po, nakikita nyo? May voter's ID po ako dito. Kunwari, kaka-upload ko lang po yan. Okay? Pindutin nyo po ulit siya ha. Kasi po, baka ang gagawin nyo po, nag-upload kayo ng, halimbawa, ito, wait lang po. Uulit po siya yan. Kasi kadalasan ganun po ganun po yung nangyayari. So, pindutin nyo po lagi yung primary ID. Okay? Lagi nyo pong pipindutin yan. Kahit pagka-submit nyo po ng ID, pipindutin nyo pa rin po ulit siya. Okay? So, kunwari, ako, ako ng ID, mag-upload ako ng ID ko. PhilHealth. Okay? So, 0777. Hula lang po ito, ha? Okay? So, expiry date. Hula-hula lang po yan. Okay? So, i-revoke naman po yan. Okay lang. Okay. Kunwari lang po yan PhilHealth to kasi wala akong hindi ko na-save pala. So, ganyan po Yan, magaganyan po siya Magsasuccessful po yan, magsasambit po yan. Ngayon, ano to? Already expired. Sorry.
Ayan, di ba? Ganyan po yung lalabas. So ito po, i-verify na naman po ng ating system yan. So tingnan niyo po yung gagawin ko. Lalabas po yung ID. O, di ba? Nakita niyo po. Lalabas po talaga siya dyan. So pipindutin niyo po siya. Okay? Pipindutin niyo na naman po dito sa choose ID type. Ibig sabihin po, porque ba nakita nyo nandiyan na yan, is approved na yan, hindi po. Lalabas lang po talaga yan, mag-a-appear lang po talaga yan. Pero hindi pa po siya approve. Okay? Baka magulat ka, ay, akala mo pala, na siya, approve na siya. Ngayon, nagtataka ka, biglang, alam mo yon, biglang hindi pa pala siya na-approve. Nakita mo, apply, nakita ko kasi lumabas na siya eh. So, akala ko, approve na siya, hindi pa pala. O, di ba? Kulang ka sa learnings talaga. So, kailangan, sabi ko nga, uulitin ko again and again, umattend ka ng paulit-ulit. Okay? So, hindi ko pala siya, okay lang. Okay lang ba to? So, ganyan po yung mangyayari ha. Pipindutin nyo po lagi yung mga nasa inbox, yung primary, and then yung secondary. Okay? So, kasi po, sobrang importante po talaga yan. Lalo na sa Western. Alam nyo po ba, ito po tip po sa inyo. Okay? Tip, lalo na po sa mga bago, kaya tamang-tama po yung mga baguhan dito na umattend sa ating training. Kasi ganito po, ako po actually, ito, share ko po sa inyo. Meron po ako naging transaction. Okay? That was March. Okay, hanggang ngayon hindi pa siya na-resolve. Pero pinabayaan ko na siya. Pero patuloy pa rin ako nagpapa-update kasi gusto kong malaman kung ano ba ang nangyari. Okay? Ngayon po, yung kliyente, nagkamali siya ng pangalan. Okay? Nagkamali po siya ng pangalan. So ako naman, sinunod ko lang po yung nakalagay sa logbook ko. Kaya kayo po, okay, wag po kayo basta-basta magta-transact ng dinidictate lang or parang sinasabi lang bawat letra sa inyo ni client. Kailangan nyo po ng notebook. Okay, kailangan nyo po ng logbook. Kasi po bakit? Yun po yung panlaban natin sa kanila. Bakit ko po sinasabi? Teka, matatapos, na po ako, babalik na ako sa aking screen. Bakit ko po sinasabing kailangan nyo lagi ng notebook or ng logbook? Kasi po, ako po, ang nangyari po sa akin ganito. Hanggang ngayon, di ko pa po talaga yan. Kasi nga po, ganito po yung nangyari. Si client po, nagkamali siya. Nagkamali po siya ng pangalan na ibinigay sa akin. Okay? Siyempre, ako po meron akong logbook. Meron po akong logbook. Ngayon, pinipilit po niya, sabi niya, tama naman daw po yung sinulat niya. Ay, tama naman daw po yung kumbaga yung sinulat niya dito sa akin. Tama naman po, no? Eh ngayon, ako sumunod lang din naman ako sa sa sinulat niya, tama? Ngayon pala, mali pala. Siya yung nagkamali, pero pinipilit niya po na ako yung nagkamali. Ma'am, tingnan nyo nga po, maliwanag pa sa buwan. Ayan po, ginaya ko lang po ang inyong sinulat dito sa logbook ko. Okay? Kaya huwag niyo po akong sisisihin kung bakit may mali dyan na letra. Sa inyo po nang galing yan, ako po ay sumunod lamang sa sinulat mo. Tama? Kaya sobrang importante po talaga ng logbook kasi ito po yung panlaban natin sa kanila. Okay? Kasi pagka sinasabi lang, okay, anong pangalan? Elisa, o Elizabeth, o anong last name? Tayag, o anong birthday? Di ba? Tinuturo lang sa'yo, ikaw naman sulat ka lang ng sulat, tira ka lang ng tira, di ba? Eh wala kang record niya. O ngayon babalik siya, sinabi, ma'am, nagkamali ka po eh, ganyan-ganyan po eh. O, wala kang laban. Di ba? Wala kang laban kasi wala kang ipapakitang proof na ginaya mo lang yung sinulat niya. Tama? Kaya dapat lagi po kayong mayroong ganito. Ako po talaga kahit anong ginagawa ko, lagi akong merong notebook. Okay? Kasi po ito po yung palalaban natin. So, ngayon nga po, yung nangyari, hindi ko na po siya na roll. Kumbaga, cancelled na po pala siya actually. Pero ang lumabas po sa system, ni-refund na po siya nung sender. Okay, binigay ko po yung pera sa kanya eh. Kasi inano ko na nga po yung nag-create ticket ako sa CSR. So, talagang finalo up ko yun. Ngayon pala siya, ni-refund niya po sa iba. Ay, binigay ko yung pera. Kung nga pinagkatiwalaan ko siya, pero tinraidor niya ako kasi alam mo, binigay ko yung pera. So, isip ko, sa atin, sa system natin, dahil nga siya third party, matagal talaga, di ba? Ilang weeks yan eh. Kaya kayo po, wag po kayo magkakamali. Bawat letra, please, i-check nyo pong maigi. I-check nyo pong maigi bawat letra. Kung pwede, tumutok ka ng ganyan para hindi ka magkamali, tama? Kasi po, isang letra lang po ang pagkakamali mo. Yung stress po na ibibigay sa iyo, 1 milyon, 2 milyon. Ganun po karami ang stress na ibibigay sa iyo. Kaya ikaw po, please, double check lagi. Okay, maasar na, mairita na yung kliyente, lagi mong i-double check. Kahit tinitingnan mo, babasahin mo na may salita. Madam, tama po ba birthday niya, June 28, 1988? At least, di ba, binabasa mo, sinasabi mo sa kanya, naririnig niya. Di ba, ganun po ako. Kasi ako po talaga, ang daming nangyari sa akin nung ako ay bago pa lang kay Unified.
Alright? So, dapat po lagi kayong may kopya. Panlaban po natin ito sa kanila. Okay? So, ayun po, sana may natutunan naman po kayo. Okay? Kung naguluhan kayo sa aking tinuro, okay lang po yan, pilitin nyo na lang po intindihin. So, ito na ba? So, ayun po, yun lamang po. Sana meron po kayong natutunan talaga kasi yun lang po yung aking ma-share muna sa inyo kasi talagang ako po ay halimaw ng remittance. Totoo po yan. Kasi talagang dyan po talaga ako naka-focus sa remittance. Although ako po ay nasa networking. Ako po ay networker na talaga. Andiyan ba po ba kayo? Parang wala na ako nakikita. Sige, kausapin ko na lang po yung sarili ko. Char. Andiyan ba po ba kayo? Nandito po. Yes po, nakikinig May po. natutunan naman po ba? May natutunan naman po ba? Please, na plastic can. Pa-end na lang up ng screenshot ng screen mo. Ay, ano po? Ano po, ma'am? Hindi pa naka-end ang screen Hindi mo. pa naka-end? Okay, sige, sorry. Okay, so ayan, Ano, sige nga, patingin nga ng mga kagandahan niyo at kagwapuhan niyo. Sige na, boss ko na mo. Pagpagyan na ako. May natutunan ba? Ha? Marami Yes, po. right, yes. Kung may natutunan po kayo, kung may katanungan kayo, please, huwag po kayo mahihiya. Tanungin niyo na po. Itanong niyo na po sa akin kasi habang nandito po tayo, nakasalang tayo sa ating technical. Ituro niyo tanungin niyo po ako. Sige, sasagutin ko po 'yan. Sige, ang magtatanong, bibigyan ko ng load. Yan, tanong. Sige, bibigyan ko ng load. May tanong ako sa iyo para dun sa isang downline ko. Pwede paki-discuss mo pagka more than 10K na yung i-claim nila kung paano yung sorry. Yes, thank you, Ma'am Sheila. Thank you. Nakalimutan ko pala yan. Ito po pala ha. Meron po mag-claim sa inyo. Okay? Sa Cebuana. Let's say Cebuana po ha. Sa Cebuana po kasi pag 4,999, isang ID lang po. Okay? Paki-take down note po ha. Isang ID lang yung kailangan natin sa pag mag-pay out. Okay? Which is yung primary ID natin. Okay? Primary ID po ha. Ngayon, pag si client magki-claim siya ng 5K pataas, kailangan na po mag-provide ng 2 ID. Dalawa. Basta pagtungtong ng 5K, 5,100 man yan, 5,010 pesos man yan, kailangan pa rin po ng dalawang ID dyan. Okay? Ngayon, kapag po nag-send ka ng 10,000 pataas, actually, 10,000 pataas kasi patol kay Sir Ryan, Ma'am Sheila, no? 10,000 pataas yung sinend niya. Hinanapan po siya ng ID. Okay? So, ang nakalagay po doon, hihingin po yan ng ating CSR. Iti-check nyo po lagi ang inyong Gmail. Kasi mag-message po, halimbawa, nag-send ka ng 10,000 kay Cebuana, hindi po agad yan, kumbaga mapaprocess. Kasi po, pupunta ka po sa Gmail mo, may message dun sa CSR, hihingin po na yung mga detalye. Ano po ba yung mga detalye? Okay? Kailan ka nag-franchise sa Unified? Kailan yung account mo na create? Okay? Birthday mo, cellphone number, email address, anong purpose ng pagpapadala mo, at kaano-ano mo yung padadalhan. Okay? And then, 2 valid IDs mo. Ikaw na dealer, hindi si client. Ikaw na dealer po ang kailangan mag-send doon. Okay? So, yung mga hinihingi po nila, please, ibigay nyo lang po ng maayos, fill-upan nyo lang ng maayos para wala ulit aberya. Kasi pag yan mabilis, pag yan maayos, ibig sabihin maayos din po yung transaction na mangyayari. Kaya dapat po lahat do-double check po natin. Okay? So, yun po, Ma'am Sheila, klaro po ba? Yes po, thank you. You're welcome. Meron kang load sa akin mamaya. Sige. Char. So, ano ba? Sige, tanong lang po. Tanong. Ako, isa pa. Ito, baka makatulong. Kapag po may magki-claim sa inyo ng smart padala, okay? Dalawang kliyente, kunwari yan, magkasunod. Inuna mo yung nauna, syempre. Alang-alang naman unahin mo yung pangalawa. Ano yun? Di ba? So, syempre, mauna tong isa. Upo mo na yung pangalawa. Ngayon, pareho sila smart padala. Ngayon, na-claim mo na siya. Okay? Successful. Ganyan, di ba? Na ano na siya, na-pay out mo na. Ngayon, madam, sir, wag ka masyadong excited ha. Kasi po, mag-wait ka muna, maghintay ka muna ng 3 to 5 minutes para makaulit ka ulit ng payout. Bakit? Bakit 3 to 5 minutes? Hintayin mo muna siyang, kumbaga hintayin mo munang
pumasok sa account mo, yung pinayout mo. Okay, pag nakita mo na siya, okay, so kampante ka na, successful siya, andun siya sa account mo. So, ngayon yan, naghintay ka ng 3 to 5 minutes, tama? Saka mo po siya ulit yung pangalawang kliyente, saka mo siya ulit ipaprocess. Kasi po, pag yan, after mo na payout ng isa, tapos seconds lang or 1 minute lang, i-payout mo ulit ng isa, mag-aano po yan, magnanal yan. Malaking aberya na naman yan. Okay? So, hindi po natin pwede pagsunod-sunurin yung transactions na gagawin natin. So, 3 to 5 minutes, pero much better 5 minutes. Kasi po, ganun po, yung nga, dati nung bago ako, ganun po yung ginawa ko. Nagka-problema, lumabas naman siya. Although lalabas po talaga siya, ha. Lalabas po yan pagka pinayout mo yan, lalabas yung details, pati yung pag-input mo yung ID, lalabas po lahat yan. Pero pagka pinroceed mo yan, hindi siya mag-okay. Null. Null po ang lalabas. N-U-L-L. Yun po yung lalabas. So, another problem na naman po yan. Yun yung magiging cause ng problema. So, kailangan po wag ka masyadong attack. Andyan lang naman si client. 5 minutes. I-take mo lang siya. Okay? So, meron bang tanong? Itanong ko nga. I-check ko lang po. Sabi, nagtanong lang. Meron pa libreng load. Yes. Kaya wag kayong mahihiya. Sige, magtanong lang kayo. Libre ang tanong. Sige po. Yung mga bago dito, sila Ma'am Eureka, sila Ma'am Karen, Ma'am Angeline, baka meron po kayong tanong? Sige po, itanong niyo lang si Sir Rudy. Ando ba Sir Rudy? O, di ba? Ang dami na pala natin. Sir Dudong, baka po may tanong kayo. Okay lang po, Ma'am Pinky. Sige po, magtanong lang po kayo. Wala pong bayad. Wala na ba? Wala na po bang katanungan? Ma'am Emma, wala na po ata siguro magtatanong. Baka nahihiya sila. Wala silang load sa akin. Ayaw yata nila ng libreng load. So baka Ay, nahiya Ma'am pa po Joy. yung mga bago. May naalala pala ako. I-share mo po sa kanila yung di ba minsan may mga client tayo na magke-claim tapos nasa harapan na natin agad kakapadala lang. Di ba minsan nagche-check reference number? Yes, yun. Opo, tama yan si Ma'am Sheila. Sa akin yan. Kasi po, nangyayari din po talaga yan. Yung iba kasi, syempre walang pambiling diaper daw yung anak nila. Kakapadala pala, actually 1 minuto lang yung difference. Alam mo yan, 1 minuto lang, andyan na pala agad, di ba? Parang kapre yung ano niya, yung subang niya, ganun eh. Kasi gusto nang i-claim talaga eh, di ba? Ngayon, ay kakapadala lang. Halimbawa, anong oras na ngayon? 8:31. Nagpadala, check, pack, ganun. Ngayon, ayan siya. Ayan lang pala yung bahay niya. Isang hakbang lang, nandyan na. Ma'am Joy, mag-claim ako. Pagtingin ko ng oras, ng 8:32 na. 1 minuto lang ang diferensya, di ba? Ngayon, i-pay out mo na siya. Ayaw siya. Check reference number. Ayaw po talaga siya. Hindi po talaga lalabas yan, ha? Kasi po, sabi po sa akin sa CSR, tinanong ko maigi yan, 30 minutes po bago po mag-pay out yan. So, 30 minutes po ha, bago nyo po siya i-pay out. Pero, para makasiguro na rin po kayo, i-check nyo po siya, okay? Tutukan mo na lang. Hintayin kita. Ganon. Di ba? Eh, syempre, wala pang biling gatas ng isa, wala pang biling diaper. Bilisan mo lang mo, wala pang biling gatas sa diaper to. 30 minutes ka nagdudot. Walang mangyayari. So, dapat kausapin mo, Sir, prangkahan ako. Huwag ka namang atat. Akala mo naman na nakawin yung pera mo. Diyos ko po. Di ba? 30 minutes po, maghintay po tayo. Yun po, Ma'am Sheila. Sabihin niya 30 minutes bago ma-pay out yan. Kasi karamihan, ako talaga, totoo lang, araw-araw yata ganyan. Stress ako sa mga nakikinig kasi atat. Ayoko na po kasi ibigay. Huwag po kayo maging mabait ha. Huwag po kayo maging mabait sa mga kliyente. Kahit kakilala nyo na po yan. Wag na wag. Please lang po. Utang na loob. Parang awa nyo na. Parang maiwas scam kayo kasi na-scam na po kami ng 5,000. Okay? Na-scam na po kami nung bago lang po kami. Binigay na po namin yung pera. Although lumabas na po yung reference number, yung po sa Cebuana yun, lumabas na po yung reference number, pero kinapos sa ID. Yun nga po, hindi po kasi ako ma-attend sa training. So, ang nangyari po, yung ID pala niya hindi pwede. Kasi yung ID po niya is company ID, hindi po kasi pwede yung company ID. Okay? Nakatanya naman po, di ba, yung mga list ng mga ID? So, sana po na-take down notes nyo po, ha? Kasi sobrang importante yung promise. Sobrang makakatulong po yung mga binigay ko sa inyo kasi at least hindi na po kayo magtatanong kay upline. Kasi sa totoo lang po nakakahiya po yung gano'n, yung puro tanong kay upline. Ano daw?
O, sa mga hindi po nagtatransact dyan, huwag po kayo mag-alala, i-add friend nyo po ako, i-PM nyo po ako. Basta may tanong po kayo, may katanungan po kayo regarding sa remittance, sa mga transactions nyo, tutulungan ko po kayo, i-guide ko po kayo kung paano nyo gagawin yan.